itong question na ito. Ito ay galing sa kaibigan ko, taga Sampaloc Church. Yan sa Sampaloc Church. Ito message sa akin sa Messenger, kaya iba yung format niya, hindi sa YouTube. Kanina ko lang din nakita, kasi sinashare sa akin ng mga programa ng Adventist. Itong, sinishare ko rin siya. Itong ngayon ang pakiusap ko sa atin sa former Adventist Fellowship Philippines at CIJ. Dati kasi, pag may mga ganyan nagsishare, alam na nga tayo, umalis na, pinashare. Naiinis ako, pastor. Parang nai-insulto ako. Pero ngayon, magandang pag-reverse. Ano pang-reverse mo, pastor? Ito sa mga former Adventist Fellowship Philippines members, CIJ members, pag may mga Adventist na mahal kayo at mga kaibigan nagsishare pa rin sa inyo sa Facebook, huwag nyo silang i-block. Huwag nyo silang i-block. Kasi gawinitin nyo yung pagkakataon na yun, pag nagsishare sila sa inyo, ay mag-share din kayo ng ating mga video, katulad nitong video namin ni Pastor Balberan. Kaya dapat lagi kayong bumibisita sa ating YouTube, sa ating website, sa formeradventistph.blogspot.com, para pag sinare sila sa inyo, di kung ano yung latest nating pinost na article o kaya video, i-share din niyo sa kanila. No? I-share din niyo sa kanila para, ano lang yan, maganda yan, it is an opportunity. Malay mo, may dumating na sitwasyon, gamitin ng Panginoon, magkaroon siya ng interest na basahin yun, di ba? Kaya wag natin sila i-block, i-share pa natin. Ito, hindi ko siya binablock. Pag nagsishare siya, nagsishare din ako, pero first time niya, nagtanong sa akin ngayon, you know, actually, Saturday pa yan, Saturday. Sabi ni Manuel Yolanda, Brother Ronald, anong kautusan ang binabanggit ni Pablo na kautusan na huwag nating baliwalain? At papaano ituturo sa tao na walang alam sa Biblia na mahalin ang Diyos? Di mo ba ituturo ang unang 4 na utos? At papaano mo sa kanya ituturo ang mahalin ang tao na di mo babanggitin ang huling 6 na kautusan? So lalabas na tama ang mahalin ng Diyos kahit may rebulto sila sa bahay dahil walang ang 10 utos. Pakipaliwanag. Ayun. Di ba? Ang tanong sa atin ni Brother Manuel Yolanda, good evening sa iyo, sana nakikinig ka. Sabi ko sa kanya, okay, maganda yung tanong mo, Brad. At sagutin kayo mamaya. Manood ka sa aming live. O nga naman daw, Pastor. 2 tanong niya. Unang tanong niya, ano ba yung kautusan na sinasabi ni Pablo? Malamang, hindi niya binigay yung verse, malamang Roma 3:31 to eh. Sinasabi daw ni Pablo na huwag natin baliwalain. Sabi pa nga niya, pinagtitibay pa nga natin ang kautusan, yung ata yun, di ba? Pastor? Yun So, ito muna ang una natin sagutin. Ang tanong kasi niya dyan, paano mo sasagutin? Kasi sagot natin, ang tanong niya, galing dito sa video natin na sinare. Bakit hindi kaya na mga Sabadista to pa rin ang 10 utos? Kasi pinalalabas natin sa video niya, kasi si Kristo lang nakakaya, maka-perfect. Pagka narinig po ng mga kaibigan nating Sabadista na sinasabi natin na hindi natin kayang tuparin, hindi yung isang beses lang na pagtupad yan. Yan ay tuloy-tuloy na pagtupad ang pinag-uusapan dyan. Tama, correct. Wala nang panganak ka hanggang kamatayan. Hindi kaya natin taparin. Kasi pag sinabi lang natin, hindi kaya taparin yan. Ay, kaya namin yan, mga Sabadista. Pero ang totoo niyan, ang mga Sabadista, intermittent din ang pagtupad. Minsan nalualabag, minsan tumutupad. Bukas, labag na naman. Ang ibig mo namin sabihin, hindi nyo kayang tuparin yan ng tuloy-tuloy. Ang gusto ng Diyos, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang pagtupad yan. Yan ang hindi alam ng mga kaibigan natin sa Sabadista. Nandyan yan sa actually, basahin muna natin yan eh. Nandyan yan, Pastor, sa ano eh. Galatia 5:3. Apo. Pinatotohanan kong muli sa bawat taong tumatanggap ng pagtutuli na siya'y may kautangang tumupad ng buong kautusan. Sa ibang salin, ang pahiwatig niyan, dapat matupad mo yan lang tuloy-tuloy, hindi pa isa-isa lang. Paminsan-minsan. Di ba? Oh. Tama. Once more I warn any man who allows himself to be circumcised. Hindi ka lang isang beses susunod sa utos. That he is obliged to obey the whole law. Ang sense niyan sa original Greek, tuloy-tuloy.
Tuloy-tuloy. Kailangan walang palya. In fact, yan nga ang sinasabi sa Galatia 3, mga kaibigang Sabadista. Sapagkat ang lahat ng mga gawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat hindi nananatili sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan upang gawin nila. Napansin niyo ba yung pagkakasabi niyan? Sino yung sinusumpa? Yun bang pa isa-isa lang na nagkakasala? Paminsan-minsan lang na hindi natutupad? Hindi. Ang hindi, sino yung sinusumpa? Yung hindi nananatili. Kasi ang kahilingan ng Diyos sa Old Covenant, dapat tuloy-tuloy. Nananatili kayo. You will remain faithful. Wala kayong palya. Siguro wala naman sa Badista, Pastor, sa gabing ito, na magsasabi, ako nakagawa niyan. Mula nung ako'y born Adventist, hanggang ngayon sa oras nito, hindi pa ako pumalpak sa kautusan. Ay, walang Adventist na magsasabi niya, Pastor. Dahil aminado lahat ng Adventist na walang makaka-perfect. Di ba? Oh. Tama. Ang ganda ng pagkakasalin dito ng ang Tagalog, itong ginasa natin Bible. Sige, Pastor, ano masasabi mo dyan? Talagang subok na wala talagang nakaabot sa kaluwalhatian yan. Kasi sa Roma 3:23, maliwanag doon, all have sinned, lahat nagkasala, no? Yeah. So wala talaga, pati mga dalubhasa, pati mga Pariseo, Skriba, Masaduceo, wala sa kanilang pumasa Walang nakatupad. Actually, kaya natapos siya kasi hindi na talaga ito kakayaning tuparin pa. Meron lamang pong kaukulang panahon para ito po ay tuluyang mawala. Kaya, Pastor, ang tanong natin dyan sa mga Sabadista, kayo po ba mga kaibigan Sabadista, mga defender ng 10 utos, kayo ba yung nananatili talaga, tuloy-tuloy, nasa susunod niya 10 utos? Yung consistent, Consistent? Mula nung pinanganak kayo hanggang oras na ito? Kayo ba? Totoo, be honest. Nananatili ba kayo na hindi pumapalpak? O sumapalya din kayo? Siyempre, sabihin nila, umapalya din po. Sinusumpa ka. Yes. Correct. Yan ang nakakatakot sa kalagayan ng mga Sabadista. Tumutupad kayo sa 10 utos. Sabat lang naman tinutupad nyo Pero yung pagsisinungaling, galing nyo. Binabaliw niya yung pagsisinungaling. Pero ang sabi niya, sinusumpa kayo. Bakit? Hindi naman kayo tuloy-tuloy na sumusunod sa 10 Commandments. Yan ang sinasabi natin. Kaya ang tinatawag Sabat nga lang Oo. Sabat nga lang, hindi rin nasusunod. Sumapalpak. Mapalpak Paborito yan. Wala niyo sumapalpak pa kayo Wala pang nakatupad ng buong buo sa pangingilin. Wala pa. Yan ang sinasabi namin siya mga Sabadista. Hindi namin sinasabi ito pa rin mo lang ng isang araw. Hindi. Ang requirement ng Panginoon, dapat nananatili ka dyan. Tanong sa Sabadista, nananatili ka ba? Kahapon ba? Sa loob ng 1 oras, hindi ka nagsinungaling? Sa loob ng 1 oras, patay ka. Sinusumpa ka. Tapos pagmamalaki mo, na kayo lang sumusunod, hindi kayo nakakasunod. Kaya binigay ng Diyos ang 10 utos o ang commandments, binabay na ito, hindi para pakita na kaya ng taong sundin yan. Hindi ganon. Sabi ng mga ibang Sabadista, ibig mong sabihin, nagkamali pala ang Diyos, nagbigay sa utos, hindi pala ang sundin. Hindi nagkamali ang Diyos, sinadya niya yan. Yes. Na ang utos hindi mape-perfect ng tao. Bakit? Yan ang kanyang tutor Yan ang tagapagturo para tayong mga tao makasalan, matuto tayo at ma-realize natin na hindi pa natin kayang maging mabuti ng tuloy-tuloy. Hindi pala natin kayang maging righteous. Tinitraining tayo na ma-realize natin yon para mag-depend na lang tayo by faith. Tama. Binigyan ng Diyos ang 10 Commandments, expected niya na hindi natin mape-perfect, talagang magpapalpak tayo dyan para huwag tayong magtiwala sa gawa, kundi tayo matrain ng Panginoon na tayo ay maligtas sa pananampalataya. Correct. Yan lang ang magagawa natin. Kaya nga, di ba, sabi sa Galatia, Pastor, sabi doon sa 24. Galatia 3, 24. Ito, background to, Pastor Yolanda, sinasabi namin sa iyo, para hindi maunawaan mo. Bakit mo binigay sa 10 utos? Hindi naman para to pa rin ng perfect Kaya nga sabi dito, ang kautusan sa 24 ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo.
Yes. Paano ka tinuturuan ng kautusan? At tinuturuan ka ng kautusan na hindi mo ko kaya ma-perfect ng tuloy-tuloy. Yes. Hindi mo kaya, kaibigan, na matupad yan ng tuloy-tuloy. Papalpak at papalpak ka. Lagi kang mahuhulog dyan. At Correct. sana ma-realize mo na hindi mo talagang kaya yan dahil hindi yan ang purpose ng kautusan. Ang purpose ng kautusan, ang sabi po sa Roma 3:20, ay para ihayag na ikay makasalanan. Yes. At na makasalanan ka, hindi ka na ngayon magtitiwala sa sarili mong pagsisikap na mabuting gawa kasi hindi mo kayang tumupad. Dahil hindi mo Tama. kaya, ang gagawin mo, manampalataya ka na lang. Kaya ang sabi dito, ang kautusan ay siyang nagipang tagapagturo. Tinuturo ka na hindi mo mape-perfect yan. Para maihatid ka na kay Kristo, siya ang naka-perfect. Yeah. Si Jesus lang ang naka-perfect sa Ten Commandments mula nung siya ipanganak ni Maria na perfect hanggang siya mamatay sa krus. Yeah. No? So, tinuturo ka na kautusan, hindi mo kaya ma-perfect yan. Merong isang tagapagligtas na darating sa mundo. Ang Messiah, siya lang maka-perfect yan. Para pag ihatid ka na doon kay Kristo, sasampalataya ka na lang sa kanyang perfection at ibibigay niya sa atin yung perfection or righteousness na yan by faith din. Upang tayo'y ariing ganap, maging perfect tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi nang gawa kasi hindi mga natin ma-perfect. Yun ang ibig sabihin ng Galasya. Yeah. Pastor. Kaya Totoo pala yan. siya tinawag na tagapagturo. Totoo yan. Mm, Tsaka sige, kawawa naman yung mga kaibigan nating kagaya ni Yolanda, no? Sa ganyang mga kanilang suposisyon, pinipiga nila yung gusto ni Apostol Pablo. Pero ang totoo naman, ang gusto niya, Kristo tayo sa kautusan. Yun ang gusto niya. Kasi ang tanong niya kanina, ano nga ba naman talaga yung sinasabi ni Apostol Pablo? Oo, bakit Ginagamit ito niya sinabi yung ni Pablo? 3:31. Oo. Yan, nasagot naman natin kanina. In addition to that is, ang gusto niya ay maisalokasyon tayo dun sa kautusan ni Kristo. Di ba? Maliwanag Oo. naman yung gusto ni Apostol Pablo sa 6:2 ng Galatia. Anong sinasabi niya ron? Ang sabi doon, Pastor, hindi 10 commandments yun eh. Tignan natin. mga dalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa. Mm. At pa rin ninyo gayon ang kautusan ni Kristo. O, di ba? Kautusan ni Kristo ang sinasabi niya. Yung pagsasapwesto niya sa kautusan ni Kristo, taliwas yun sa kautusan ni Moises. O yung kautusan ni Moises, mula rin sa Diyos. Ano po? Mula rin sa Diyos ang kautusan ni Kristo kasi palibhasa ang Panginoon Jesucristo, Diyos nga. Ngayon, yung pong direct na salungatan, yung kumparahan, yung pangungumpara ng kautusan ni Kristo at kautusan na naibigay kay Moises. Kaya nga, ang sabi niyan, iginiit ni Apostol Pablo, kautusan ni Kristo. Niya binanggit diyan na kautusan. Period. Hindi. Kautusan ni Kristo. Meron siyang paalaala na hindi dapat na isabaliwala kung anong uri ka ng kautusan niyan. Maliwanag naman kung saan makikinig O, di ba? Sabi, nagpakita si Kristo sa Transfiguration. Ngayon, may salita mula sa Diyos. Di ba? Nabanggit natin kanina, mula sa Diyos ang kautusan din ni Moises. Siyempre, baka naman isipin ng iba, nananatili yon. Hindi Sa Transfiguration, ang sabi ng Ama kay Jesus makikinig, hindi kay Moises, hindi rin kay Elias na, no? 'Di ba? Sa kanyon, sa Mateo 17:5, 'di ba? Sa Matthew 17:5, ang sabi kay Kristo kayo, sa kanya kayo makinig, 'di ba? Ang problema sa mga kapatid nating Sabadista para bang ang gusto nila makinig kay Kristo, pero yung 10 Commandments ang kanilang ginugusto. Hindi nga yun dala ni Kristo na iutos sa tao Ang iutos niya, yung bagong utos. Yun ang dala ni Kristo na bagong wala sa Biblia na sinasabi direkta ng Panginoong Hesus na sundin niyo ang 10 utos. Walang ganon. Wala. Mangiling kayo na Sabat, wala. Alam kasi ni Jesus nung binigay niya yung 10 utos sa Israel. Hindi naman shadow lang yun Kaya nga sabi tagapagturo lang. Pero hindi siyang katuparan. Tagapagturo lang, kaya binigyan niya yung 10 utos para ituro sa mga Israelita
na hindi nila kayang sundin sa sarili nilang lakas. Sa gawa nila ang kaligtasan. Yes. Ang kaligtasan, pananampalataya. Kaya sabi ganun, ang kautusan naging tagapagturo kahit upang ihatid kay Kristo. Yeah. No? Na siyang upang mabuhay tayo sa pananampalataya. Yun ang purpose ng kautusan. Kaya nga, Pastor, mali talaga ang mga Seventh-day Adventists pag sinabi na 10 utos dapat sundin. Kasi kung titignan mo, kung isummarize mo 10 utos, sinasabi lang yan yung wag mo dapat gawin eh. Ang 10 utos, yung sinasabi, ito, wag mong gawin. Pero hindi sinasabi niyan, pero ang kulang sa 10 utos, ay wala siyang sinasabi na kung papaano mo siya susundin. At hindi kanya binibigyan ng 10 utos ng power. Power para maging malakas ang sundin mo siya. Yeah. Di ba? Wala na perfect siya, wala. Sinadya talaga ng Diyos yun. Kasi talaga ang plano ng Diyos, ang tutupad lang ng perfect na si Jesus Christ. At pag natupad ng perfect ni Jesus Christ, ngayon, ang kaligtasan, therefore, hindi na sa gawa natin at pagsunod dyan. Dahil si Kristo na ang sumunod dyan. Kaya ang Kristiyano, nabubuhay sa pananampalataya. Kanino? Kay Kristo, na naka-perfect. Kaya nga, yung obedience na ginawa ni Kristo, ang sabi ng Roma, Pastor, yung obedience at pag-perfect na pagtupad na ginawa ni Jesus sa 10 Commandments o kautusan na sinasabi ng mga kaibigan natin sa Badista, yan ginawa niya, sinupad ni Kristo na perfect para din ibigay sa atin. Ang sabi dito, kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway si Adan, dumating ang hatol sa lahat ng tao sa ipagdurusa. Gayun din naman sa pamamagitan ng ilang gawa yan? Sa pamamagitan ng isang gawa. Hindi gawa natin, kasi kung gawa ng Sabadista na pagtupad sa 10 utos ang ibibilang, hindi na isang gawa. Sabi dito, sa pamamagitan ng isang gawa ng katwiran, loob ng walang bayad ay dumating sa lahat ng tao ang ika-aaring ganap sa buhay. Sapagkat, ito maganda, kung paano sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, si Adan yan, ang marami naging makasalanan, gayon din naman sa pagtalima ng marami, kasama na sa Batista sa sakutusan. Ganun ba? Sino bang tumalima? Sino bang tumalima at sinong gawa ba? Gawa ni Jesus ang nakapag-perfect sa atin, hindi gawa mo. At yung pagtalima, obedience ng isa, hindi obedience ng isang organisasyon ng Seventh-day Adventist, hindi. Si Kristo ang isang tumalima ng marami para tayo maging matuwid. At ang katwiran niyan, binibigay sa atin ni Kristo by faith na tinatanggap natin yan. Kaya ang sabi dito, upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin. Bakit hindi sinabi, upang kahilingan ng kautusan ay matupad na natin? Hindi tayo ang tutupad, kundi matupad sa atin. Sinong gumawa niyan? Si Kristo. Siya na yung sumunod. Kaya kung ang Sabadista, pagpipilitan pa, tinutupad namin yan, nakikipag-agawan ka sa tinapos na ni Kristo. It is finished na. Di ba, Pastor? Tama yan. At ang magaling pa, Pastor Ron, pag sinabi nating pananalima ng Panginoong Hesus, ay hindi niya dala-dala yung pananalima kundi siya mismo yon. Kaya tinawag siyang I am. Kaya tinawag niya sarili niyang I am. Kasi yung iba, pagka nananalima, meron lang silang hakot-hakot o dala-dala na pananalima o kasangkapan. O meron lang silang binubuo pa o dinedevelop na pananalima. Si Kristo hindi. Siya mismo, siya ang pananalima. Amen. Yung pong kanyang pananalima ay buhat sa kanyang lahat ng aspeto from head to foot in all aspects. Si Jesus yun Kaya yung nagsasabi na ang Panginoong Hesus naman may kakulangan, hindi. Kasi siya mismo ang katuparan. Kaya yung sinasabing pananalima, nandun kahit nung sinalungat niya yung Sabat. Di ba sinalungat niya yung Sabat na yon? Sabi ni Juan, sinalungat niya. Hindi kwenta yon na hindi pananalima kasi siya mismo yung pananalima. Yung buo niyang ginagawa, yung pag-aapir niya, yung kanyang tinatawag na theophany,
yung kanyang tinatawag na visible appearance, yung kanyang chopani, yun po ang katunayan na natapos niyang lahat. Kasi yung Galing, mga ano? pilosopo, pastor ron, ang sabi nila, di pa naman siya naging matanda eh. May mga utos na pang matanda sa Mosaic Law. May mga utos na pang babae din sa Mosaic Law. Hindi ganon. Kasi yung kanyang appearance, kasi debatable din sa klase noon, ano? Yung mga ganon, ano? Yung appearance niya, yun yung chopani. Hindi necessary na i-detalye niya lahat ng mga bagay na tatalimahin niya sa Mosaic Law, kundi yung presence niya mismo, yun ang pananalima. At yung kanyang ginawa sa cross na tinapos niya, kumpleto, kaya it is finished, sabi niya. Kaya nga, pero yung binuo niya, yun yung katuparan. O di ba tulad ng Sabat, siya yung katuparan ng Sabat. Yes. Hindi inabot yun hindi inabot, walang nakaabot nun. Ang tanging Kaya meron lang na nakabot, si Jesus lang. si Jesus lang nakabot. Kasi siya mismo ang katuparan. Katuparan. Diba? Siya ang body, ang katawan. Ang Sabat, ang shadow. Kaya pag ang isang Seventh-day Adventist, pinagpipilitan pa niyang tuparin ang utos, parang sinasabi, ay hindi enough yung pagtupad ni Jesus. Hindi na perfect ni Jesus. Dahil ako, kailangan ko pang i-perfect, di ba? At kailangan ko pang mangilin ng Sabat. Dahil pag pinilitan mo pang ipangilin ang shadow na Sabat, hindi ka naniniwala na natupad na sa ministeryo ni Kristo ang kanyang Sabat na binigay sa atin. Correct. Totoo yan. Pinipintasan mo si Kristo, hindi mo sinusunod si Kristo. Pinipintasan mo. Babalikan natin yung tanong ni Brother Manuel. Yung sinasabi ni Paul na kautusan na binabanggit niya, na wagbabaliwalain. Tama naman yun, wala tayong problema sa wagbabaliwalain. Siguro, basahin natin yung Roma 3:31, no? Ito yung sinasabi ni Brother Manuel Yolanda. Ito, hindi ginagamit din natin ito ng pastor. Imposible hindi natin alam sagot dito ngayon. Gas-gas yan Sinagastos na. Ito, niwawalang kaya nating kabuluhan. Niwawalang kaya nating kabuluhan ang kautusan sa pamamagitan pananampalataya, huwag nawang mangyari, kundi pinagtitibay. Ito yung sinasabi niya. Wag niya nabaliwala. Pinagtitibay pa nga natin ang kautusan Okay, ang unang problema dyan, Brother Manuel, at sana mahalata mo, ay ina-assume mo na yung salitang kautusan dito ay 10 utos. Ayan. Meron ka ng mali dyan, Brother Manuel Yolanda. Kaibigan kita, hindi kita inano. Sinasabi ko straight, mali ka na dyan. Hindi sinasabi dito, niwawala kaya kabuluhan ng 10 utos sa pamagitan. Hindi naman 10 utos topic dito Alam mo ba kung ano yung kautusan na binabanggit dito? Sa Grego ay nomos. Lahat. Ang nomos ay maaaring tumukoy sa 613 law o yung aklat mismo ng kautusan, the book of the law. Torah, tama. Torah. So, ano yung kautusan dito na sinasabi pinagtitibay ni Pablo? 10 Commandments, hindi po. Mali kayo. Hindi po 10 Commandments. Hindi Decalogos. Sa Greek kasi ang 10 Commandments. Decalogos sa Greek. 10 Commandments. Hindi Decalog, no? Ang kautusan dito is referring to the book of the law of Moses. Yun ang pinagtitibay ni Paul. Sa madaling salita, yung kautusan na binabanggit ni Paul dito na pinagtitibay pa nga nila. Hindi 10 Commandments, kundi yung Old Testament books. Composed of the law of Moses, the prophets, and the writings. Paano natin nalaman? Nasabi ng taas lang natin pagbasa, kaibigan, Yolanda. Ito nga, books of the law, tinutukoy dito, hindi 10 utos. Ito. 21. Tatapat ngayon, bukod sa kautusan, ay ipinahayag ang isang katwiran ng Diyos na sinasaksihan ng mga kautusan at ng mga propeta. Pag sinabi kasi, mga kaibigan, pastor, kautusan at mga propeta, Old Testament books to. Kagaya ng Old Testament natin. Ang Old Testament books, yung 39 books ng Bible natin, yan ay sumasaksi. Anong sinasaksihan nila? Ang sinasaksihan nila ay ang katotohanan na itong sinasaksihan nila. Sa taas lang, 20. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman na aariing ganap
sa paningin niya. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay pakilala ng kasalanan. Ha? Tapos sabi pa sa verse 22, sa mga bagay ang katwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo sa lahat ng nagsisampalataya, walang pagkakaiba. So magiging matuwid pala ang tao hindi sa pagtupad ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Yes. Ito pong magiging righteous tayo by faith, righteousness by faith in Christ, magiging righteous ka na sa pananampalataya sa Diyos, ay sinasaksihan ng kautusan at ng propeta. Ibig sabihin, ang Old Testament book, ang kautusan at propeta, hindi nagtuturo ng righteousness by keeping the law. Hindi ganun ang turo ng Old Covenant. Ang turo ng Old Covenant, ang righteousness po ay by faith. At yan po ay nakasabi na sa Old Testament na si Kristo ang tagapagligtas. Kaya, nung sabihin ni Paul sa 31, Pastor, bibigay ko sa iyo pagtapos. Kaya, kung ngayon na iisa ang Diyos at kanyang inaaring ganap ang pagtutuloy sa pamamagitan ng pananampalataya, yun pa rin ang topic, no? Righteousness by faith, ang di pagtuloy sa pamamagitan ng pananampalataya, bibigyan pa ng katwiran by means of faith, niwawalan kaya natin kabulaan ng kautusan? Anong kautusan to? Di yung Old Testament books na nagsasabi na ang tao magiging righteous by his faith to the Messiah. Na ayaw paniwalaan ng mga Hudyo. Kasi sila by law pa rin. By law, by works. Pero sabi niya po, itong righteousness by faith only to the Messiah, yan po ay hindi namin iwawalang kabulaan. Ngayon kayo Kristiyano na. Hindi namin iwawalang kabulaan ang sinasabi ng Old Testament law na ang kaligtasan ay by faith to be righteous in God. Kaya sabi ni Paul, niwawalan kaya natin kabuluhan ang Old Testament books sa pamamagitan ng faith na kasi tayo ngayon, by faith na kay Christ? Wag namang mangyari. Pinagtitibay pa nga natin yung Old Testament books Kasi ang Old Testament book, nagsasabi rin na ang Diyos inaaring matuwid ang tao sa pamamagitan ng pananampalataya sa Mesyas. Yun nasa verse 21. Ang pagpahayag sa isang katwiran ng Diyos na sinasaksihan ng kautusan at propeta. Kaya pala pinabi ni Paul, pinagtitibay niya ang kautusan. Kasi sumasaksi rin ang Old Testament law sa righteousness by faith alone.